verses 1 and 2, aking babasahin. Dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ang katiwala ay kailangang maging tapat sa Kanyang Panginoon. Tayong lahat ay manalangin. Let us pray. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, Yahweh na may siyang likha ng langit at ng lupa, kami ay patuloy na sumasamba at nagpupuri sa inyong harapan, bitbit ang pagkakakilanlan namin bilang mga anak ninyo sa pamagitan ng kamatayan at ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Dalangin namin, Panginoon, na sa umagang ito ay pahintulutan ninyo ang bawat isa sa amin, ibuhos ninyo ang inyong masaganang biyaya at pagpapala ng pagkakaalam at pagkaunawa ng inyong mabuting balita. Dalangin namin, Panginoon, na ang pagkilos at paggabay ng inyong banal na Espiritu Santo ang siyang patuloy na tumulong sa amin nang sa gayon sa kapahayagan ng inyong salita ay maunawaan namin ang inyong mga mensahe at ito, Panginoon, ang siyang maging katagumpayan namin na mapanghawakan namin ang inyong mga salita upang kami din ay mamuhay bilang mga ilaw at liwanag ng sanlibutan ito. Dalangin namin, Panginoon, na sa patuloy namin pakikinig ng inyong salita ay patuloy na masira ang lahat ng unbelief, ang lahat ng doubt na mayroon kami na siyang itinatatag ng diablo sa bawat isa sa amin. Ito pong lahat ay niwalagin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Kung nakapakinig kayo at naunawaan ninyo ang mensahe natin noong nakaraang linggo, it is the absolute mission of church officers. At nalalaman ng bawat isa sa atin na ang misyon na ibigay sa atin ng Diyos ay hindi lamang misyon ng isang pastor, hindi lamang misyon ng mga opisyales ng simbahang ito, ngunit ito ay misyon maging ng ating mga remnants. Alalahanin mo na ang titulo na ibinigay sa iyo noong nakaraang linggo bilang mga deacons, deaconess, bilang missionary, it is the heavenly title given to you by God. Ito ay titulo na ibinigay sa iyo ng Diyos at hindi lamang titulo na ibinigay sa iyo ng isang tao lamang. Nangangahulugan, maging ang iyong pagkakakilanlan sa harapan ng Diyos, it is given to you by God. Ito ay ibinigay sa iyo ng Diyos ayon sa masaganang biyaya at pagpapala na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya alalahanin mo na ang lahat ng nakatanggap ng kaligtasan mula sa Diyos, you are part of the body of Christ. Ikaw ay kabilang parte ng katawan ni Kristo. At kung ikaw ay kabahagi, parte ng katawan ni Kristo, tinawag ka ng Diyos upang tuparin ang mandato ng Diyos. And what is God's heavenly mandate para sa bawat isa sa atin? Sapagkat kung hindi mo ito mauunawaan, ikaw ay patuloy na mamumuhay kagaya ng dati na nakaugalian mo. Kung hindi mo naunawaan, unang-una ang pagkakakilanlan mo sa Diyos, ang pagkakatawag sa iyo ng Diyos, at kung hindi mo naunawaan kung sino ka sa harapan ng Diyos, you will live like non-believers, namumuhay sa ilalim ng relihiyon. Alam natin na ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay hindi nakasalalay sa relihiyon, ngunit ito ay nakasalalay sa masaganang biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, at ito dapat ang siyang panghawakan ng bawat isa sa atin. Kaya nga sa unang Korinto, chapter 4, verse 1 and 2, na sa bawat binigyan ng titulo ng Diyos, sa bawat binigyan ng bagong pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos, ito ang sinasabi ng Diyos. Dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng hiwaga ng Diyos. At kapag sinabing hiwaga ng Diyos, nangangahulugan
pinakamahalaga, importanteng panalangin ng mga tao ay ang bigyan tayo ng pagkaunawa ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay hiwaga ng Diyos. At ang mga mangmang kailanman hindi makakaunawa ng salita ng Diyos kung hindi ito ipahihintulot ng Diyos. Kaya nga, ang bawat isa sa atin na nakaunawa ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin, kung hindi mo ito maunawaan at hindi mo ito mapanghawakan, church will always be divided. Ang simbahan ay laging watak-watak. Gagawin mo kung anong gusto mo, gagawin ng isa kung ano ang gusto niya. We are not united in God's Word. Alalahanin mo, tinawag ng Diyos ang iglesia. Itinatag ng Diyos ang iglesia. Hinirang ng Diyos ang simbahan to do God's work. At ito ay pagpapala na ibinigay ng Diyos sa atin at sa bawat isa sa atin. Kaya nga, sa bawat isa sa atin na binigyan ng titulo ng Diyos at binigyan ng bagong pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos, alalahanin natin na dapat natin maunawaan kung ano nga ba ang misyon na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ano nga ba ang misyon na ibinigay sa bawat isa sa atin ng Diyos? Ano ba ang misyon na mayroon ka? That even the young remnants and the little remnants, ito ang misyon na ibinigay sa iyo ng Diyos. At ito ang misyon na ibinigay ng Diyos sa lahat ng nilikha ng Diyos. Nilikha man ito na nasa langit, nilikha man ito ng Diyos sa lupa. Ito ang unang misyon na dapat maunawaan mo at mapanghawakan ng bawat isa sa atin. Una, it is God's heavenly mandate first to worship. Dapat maunawaan mo na ang unang mandato, the first command that God has given to each one of us is to worship God. Ito ang dapat na maging prioridad ng simbahan, maging priority ng bahagi ng katawan ni Kristo. That's why you must teach your children how to worship God. Kung hindi mo naunawaan kung paano at ano ang pagkakalika ng Diyos, ang layunin ng pagkakalika ng Diyos sa iyo, hindi ka makakapagpuri, hindi ka makakapagsamba sa Diyos. Sapagkat nung tao, nung siya ay nahiwalay sa Diyos, hindi naging nature ng tao ang sumamba sa Diyos. Ilan ang nasa loob ng simbahan? Ilan ang nasa labas ng simbahan? Because they don't know how to worship God properly. Kaya nga, ikaw, kung sinasabi mo na ikaw ay anak ng Diyos, ito ang dapat mong maunawaan, na ang pagkakatawag sa iyo ng Diyos ay upang sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Alalahanin ng bawat isa ng simbahan ay nilikha ng Diyos. Itinatag ng Diyos sa matibay na bato. At ang matibay na batong ito ang siyang dapat na maging pundasyon mo, ang Kristong ibinigay ng Diyos, ang Kristong namatay at siyang muling nabuhay. That's why you worship God. Hindi ka sumasamba sa Diyos, hindi ka pumapasok sa loob ng simbahan, sapagkat linggo ngayon. Hindi ka pumapasok sa loob ng simbahan, sapagkat ito yung sinabi sa akin ni Pastor. Hindi ka pumapasok sa loob ng simbahan, sapagkat nakasanayan na ng buong mundo na kapag
You are called by God to worship God. Hindi lamang tinawag ng Diyos ang mga kalalakihan to worship God. Tinawag ng Diyos, bata, matanda, babae, lalaki, hintil o hudyo. Tinawag ka ng Diyos to worship God. Church must prioritize worship. At ang bawat isa sa atin, ikaw na iglesia, simbahan ng Diyos, you must prioritize worshiping God. At alalahanin mo, ito ang misyon na ibinigay ng Diyos sa iyo. Worship is not optional. Nakagaya ng sinasabi natin, sa buong linggong ito, it is not an optional. Ibig sabihin, hindi optional o hindi pilit ang pagsamba sa Diyos. Na kapag wala kang sakit, hindi mo na ako sasamba sa Diyos. Na kapag wala kang problema, sasamba ako sa Diyos. Na kapag may problema ako sa pamilya ko, hindi mo na ako sasamba sa Diyos. Alalahanin mo, nung si Hesus Kristo ay nagtuturo, nagbabahagi ng patungkol sa paghahari ng Diyos, maraming mga may sakit ang lumalabas sa kanilang tahanan upang makita ang Kristo at magkaroon sila ng kagalingan. At sa kapanahunan natin ngayon, these dying generations, kapag may sakit, hindi ako lalabas ng bahay, hindi ako magsasamba. Kapag may problema ako sa pamilya ko, hindi ako muna sasamba. Kapag hindi okay ang pakiramdam ko, hindi ako sasamba. Kapag may kagalit ako sa kapatiran ko, hindi ako sasamba. Deacons and deaconess, you should change your mind patungkol sa worship. Sapagkat nakasalalay sa inyo ang pagbabago ng kaisipan ng mga kabataan patungkol sa pagsamba sa Diyos. You must prioritize worship. Because worship is God's heavenly mandate. Mandato ng Diyos sa iyo. What is worship? Ano nga ba ang pagsamba? Kapag may trabaho ako, hindi ako magsasamba sa Diyos. It is your second option na sumamba sa Diyos. Ano nga ba ang worship? Worship is the highest form of action where you act according to the purpose of your Creator who made the heavens and the earth. At alam natin na kahit ang mga hayop, di sila makakapagbigay kapulihan sa Diyos. Sapagkat hindi ito ang layunin ng Diyos sa kanila. Angels, they worship God. Kahit na hindi sila nilikha ng Diyos ayon sa imahe ng Diyos. And you people who were created by God, nung ikaw ay namatay spiritual, hindi mo kayang pagsamba o sambahin ang Diyos. Hindi ibig sabihin na pumasok ka ng simbahan ng linggo, you worship God. Hindi ibig sabihin na present ka ng linggo, you worship God successfully. Alalahanin mo na ang pagsamba sa Diyos, you must worship God in spirit and in truth. Kailangang sambahin mo ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Ngunit nung si Cain sumamba sa Diyos, hindi ito naging kalugod-lugod sa Diyos. Nangangahulugan na hindi lahat ng tao na pumapasok sa loob ng simbahan, present tuwing linggo, ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos ang kanilang pagsamba. Sapagkat kung ikaw ay sumasamba, bit-bit ang iyong mga problema, ng iyong layunin ng pagsamba, sapagkat marami kang problema, lubog ka sa problema, you are not worshiping God. Ano ang motibo ng bawat isa sa pagsamba sa Diyos? Buksan natin ang ating mga aklat sa aklat ng Mangangaral, chapter 5, verse 1. This is how you worship God. Aklat ng Mangangaral, chapter 5, verse 1.
1. Ito ang sinasabi, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang, sapagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabuti masama. Nasabi ng Diyos na mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Na kapag pagpasok natin sa loob ng simbahan, alam mo kung bakit ka pumapasok sa loob ng simbahan, sapagkat ang mga mangmang, bagamat sila ay pumapasok sa loob ng simbahan, hindi nila nalalaman ang mabuti at masama. At ano ang mabuti at masama sa harapan ng Diyos? Kahit ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka magsinungaling, hindi ka magnakaw, hindi ka mag-isip ng masama laban sa kapwa mo. Kung walang Kristo ang iyong buhay, you are still a sinner before God. Kaya, ang pamumuhay bilang tapat sa harapan ng Panginoon ay hindi pamumuhay ng mabuti sa mundong ito, sapagkat kahit ang mga hindi mananampalataya alam kung paano gawin ang ipinagmamalaki mo sa oras na ito. Hindi ako nagsisinungaling. Even the children of Satan, hindi yan sila nagsisinungaling. Hindi ako magnanakaw. Even the children of Satan, hindi yan sila magnanakaw. At ano ang pinagkaiba ng masama at mabuti? Gumawa ka ng mabuti sa mundong ito, o gumawa ka ng masama sa mundong ito, ang lahat ay walang kabuluhan, sapagkat ang lahat ay tutungo man din sa kamatayan. Alalahanin mo na ang kabutihan na tinitingnan ng Diyos sa bawat isa sa atin, kung ang iyong pagsambaba ay may tipan, may Kristo sa harapan ng Diyos. Kagaya ng pagsamba ni Cain sa harapan ng Diyos. Na bagamat hindi pa niya nakikita, hindi pa niya nakikilala ang Kristo, nang siya ay sumamba, nang may tipan ng Diyos, pananampalataya sa dugo ng Diyos na siyang mag-aalis ng lahat ng kasalanan ng mundo, siya ay kinalugdan ng Diyos. Ngunit ang pagsamba sa sarili mong pamantayan, ito ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng Diyos, mag-ingat ka sa pagpasok sa tahanan ng Diyos. You must worship God in spirit and in truth. Bitbit ang tipan, pangako ng Diyos na ang Kristo ang siyang naglinis sa akin, ang siyang nagbigay sa akin ng karapatan sa harapan ng Diyos. Hindi ka sumasamba sa Diyos sapagkat marami akong problema. Hindi ka sumasamba sa Diyos sapagkat pinagaling niya ako sa kasakitan ko. Hindi ka sumasamba sa Diyos sapagkat pinagpala ka ng Diyos simula umaga hanggang gabi, hindi ka nagutom. Hindi ka pinagpala ng Diyos o hindi ka sumasamba sa Diyos sapagkat ibinigay niya sa iyo ang mga material na bagay na mayroon ka sa panahon ngayon. You do not worship God dahil sa pinagtapos ka lang niya sa pag-aaral. Ngunit ang bawat isa sa atin ay dapat na sumamba sa Diyos sapagkat ang tipan ng Diyos ng binhi ng babae ay siyang isinakatuparan ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan at ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya nga, kahit sa ating mga young remnants, turuan ng bawat isa sa atin, turuan nyo na sila ay sumamba sa Diyos. Na kahit pa sa ating mga kabataan ngayon, ikaw ay nilikha ng Diyos to worship God. Kahit pa ikaw ay nanay, kahit pa ikaw ay tatay, kahit pa ikaw ay busy sa lahat ng iyong gawaing bahay, kinakailangan ikaw ay bumalik sa pagsamba sa Diyos. Na kahit pa ang mga maliliit na bata, they were created by God to worship God. Kaya nga sa bawat isa sa atin, deacons and deaconess, you must prioritize worshiping God. At hindi ito dapat nagiging optional sa bawat isa sa atin. At hindi ito dapat nagiging pahirapan sa bawat isa sa atin. Na kapag tuwing Wednesday,
ilan lamang taon ang ibinigay sa atin ng Diyos. Sa iksing panahon na yan, hindi mo natutunan ang tamang pagsamba sa Diyos. Kinakailangan ng bawat isa sa atin matuto. Especially you, deacons, deaconess, leaders of this church. You must understand. Kinakailangan maunawaan mo kung paano ang pagsamba sa Diyos. Na kung paano ang mga taong noong kapanahunan ni Jesucristo, kung sila ay may kasakitan, pumupunta sila sa Diyos. Kahit gaano kalayo, pinagsisikapan nila na mapaghawakan nila ang Diyos. Kahit na ang babaeng dinudugo ng ilang taon, sinikap niya na mahawakan man ng kahit ang laylayan ng damit ni Kristo para siya ay gumaling. Ganun ang pananampalataya niya na mapaghawakan ang Kristo para sa kagalingan niya. Ngunit sa kapanahunan natin ngayon, pag masama ang pakiramdam, pag may away sa bahay, pag may problema sa pamilya, pag may problema sa trabaho, pag hindi maganda ang mood, naghahanap ka ng kamatayan mo, hindi ka pumupunta sa Diyos. Kaya, kinakailangan ng bawat isa sa atin ay mapagtagumpayan ang layunin ng pagkakalika sa iyo ng Diyos. Because worshiping God is not an optional. It is the purpose, layunin ng pagkakalika sa iyo ng Diyos. Kung hindi mo ito kayang tanggapin, pray to God na ikaw ay maging isang matabang lupa na kayang pagtaniman ng salita ng Diyos at ito ay tutubo ng masagana sa buhay mo. Pangalawa, what is God's mission na ibinigay ng Diyos para sa bawat isa sa atin? Pangalawa, you were called by God to change the culture that was imprinted to you. Tinawag ka ng Diyos upang wasakin ang kultura na nakalakihan mo. Alalahanin mo, mayroon tayong 3 klase ng kultura na umiiral sa bawat isa sa atin. First, it is the culture of the family. Second, it is the culture of the field. And third, it is the culture that was established by Satan individually. Na sa bawat isa sa atin, sa bawat pamilya natin, ay mayroon tayong kulturang sinusunod. At sa bawat field, sa bawat bansa, sa bawat lalawigan, mayroon tayong kulturang nakalakihan. Kaya nga, kung mas gamay na gamay mo ang mga pamahiin at mga turo ng mga nakakatanda, dapat mas gamay mo ang mensahe ng Diyos. Kung mas gamay mo ang katuruan ng mga matatanda, na kapag ikaw ay may patay sa iyong bahay, bawal magwalis. Is it a gospel? Alalahanin mo kung ito ba ay gospel. Karamihan sa mga turo din ng mga matatanda na gamay ng bawat isa, na kapag ikaw ay nagpapatayo ng tulay o nagpapatayo ng isang struktura, kailangan magpadugo tayo para matibay, para walang masamang elementong papasok. Is it a gospel? Kung bawal magwalis sa gabi, lalabas ang grasya, is it a gospel? Nagamay natin ang turo ng mga tao, ng mga matatanda, ngunit hindi mo gamay ang salita ng Diyos. You are inviting curses and disaster, hindi lamang sa iyong sarili, maging sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, and even to your next generation. Ito ang nakalakihan nating kultura. Kaya nga kung hindi mo nakalakihan ang tipan ng Diyos, edit. Kinakailangan ng
Ito, ang pananampalataya na isinaksak sa iyo ng mundong ito na dapat tanggalin mo and change it into a gospelized nature. Ito ang dapat na malaman ng bawat isa sa atin. That even inside the church, you bring the culture of this world. Na kahit sa loob ng simbahan, binibitbit mo ang kultura ng mundong ito. Ang kailangan, ang tatayo lang sa harapan ay babae. Ang lalaki at hindi babae. It is the culture, tradisyon ng mundong ito na siyang pinapa-implement ng bawat isa, even inside the church. Ang tanong, is it a gospel? Gospel ba ito? Sapagkat ito lamang ang gospel na dapat naririnig mo sa loob ng simbahan na ang Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay upang wasakin ang gawa ng diablo na siyang umiiral sa buhay mo at umiiral sa buhay ng mga anak mo, ang siyang nagpalaya sa iyo sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Aside from this, wala nang ibang mabuting balita. At sa pamagitan ng tipan ng Diyos na tinanggap mo, kumikilos ang banal na Espiritu ng Diyos upang wasakin ang gawa ng diablo na siyang magbibit-bit sa iyo patungo sa impyerno. This is the gospel. Lalahanin mo kung tayo ay magtuturo ng salita ng Diyos and we evangelize incorrectly, you cannot save those dying people. Hindi mo maililigtas ang tao patungo sa impyerno. Sa pagsunod ba ng kultura ng mundong ito, maililigtas ka mula sa kapangyarihan ng diablo? Sa pagsunod mo ba sa turo ng mga matatanda noon, maililigtas mo ba ang isang tao patungo sa kamatayan? Lahat ng tao, they are destined to go to die. Lahat ng tao, sila ay nakatakdang mamatay at sila ay nakatakda patungo sa impyerno. At ang kultura ba na itinatatag ng diablo sa iyong kaisipan ang siyang makakapagligtas sa iyo mula sa kamatayan at mula sa impyerno na inihanda ng Diyos sa mga taong suwakil ayaw pasakop sa Diyos, anak ng diablo. Ito ba ang makakapagligtas sa iyo? Sabagat sinabi ng Diyos sa Aklat ng mga Gawa, chapter 4, verse 12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Ngunit, ano ang sentro ng kaisipan ng tao ng mundong ito? You are trying to solve your physical problem and not spiritual problem. Bagamat ikaw ay mamuhay sa mundong ito ng sagana, bagamat ikaw ay mamuhay sa mundong ito ng payapa, bagamat ikaw ay mamuhay sa mundong ito ng masaya, alalahanin mo, there is eternal life. At saan mo gugugulin ang iyong habang buhay? Saan mo gugugulin ang iyong eternal life? Is it eternal life in hell? Or is it eternal life being with God? Sapagkat ang kultura, ang tradisyon ng mundong ito kailanman hindi makakapagbigay ng kaligtasan sa lahat ng taong nakatakdang mapunta sa impyerno. Hindi man yan makakapagbigay sa iyo ng mahabang buhay. Alalahanin mo ang lahat ng sumunod sa kultura ng mundong ito, ang lahat ng yan, kahit ng mga naunang tao, may natira ba ni isa sa kanila? Sa pagsunod sa kultura at tradisyon ng mundong ito, wala. Walang natira. Na kahit pa ang bawat isa sa atin, mayroon man ding kultura na kaugalian na sinusunod hanggang sa ngayon. Yes, even those children of God. Na naging kultura ko na sa sarili ko, nakaugalian ko na sa sarili ko, na
mind. Unconsciously, this is the nature. Ito ang kultura, kaugalian na mayroon ako. Na kapag tinawag tayo ng Diyos, mayroon kang commitment sa Diyos to worship God ng 10 o'clock, 10:30 ang start. Na kapag meron tayong commitment sa Diyos ng 7:30, ang worship, 8 o'clock ang start. This is the culture, the custom na ini-imprint mo sa iyong sarili. Deacons and deaconess, you are the main figure of this generation. Kailangan, alamin mo how to worship God na kahit sa oras, magkaroon tayo ng disiplina. Na kahit na sa oras, alalahanin mo, it is your preparasyon mo sa paglalaan mo ng iyong sarili sa pagsamba sa Diyos. You respect the time na ibinigay mo sa Diyos. Ito yung kultura na nakaugalian mo. Ceremonies na ang mundo ang siyang nagkakaladkad sa iyo para sundin ang tradisyon, ang kultura ng mundong ito. Deacons, deaconess. Na ang kultura ng mundong ito ay hindi para sa iyo na sundin. Ngunit ikaw ang dapat na magpasunod sa mga tao to worship God in spirit and in truth. Na kahit pa ang mga piyesta ng mga patay, you celebrate it unconsciously. Na ang katuruan ng mundong ito, kung hindi mo namamalayan ang siyang nagkakaladkad sa iyo, because this is the tradition, this is the culture, ito ang tradisyon, ang kultura na nakaugalian ng pamilya. Kaya kailangan kong sundin. Lalahanin mo, tinawag ka ng Diyos to stand, to shine the light of the gospel. Ikaw ay tinawag ng Diyos to become a watchman of this generation. At ano ang gawain ng watchman? Tagapagbantay ng katotohanan ng Diyos. At paano ang tagapagbantay ng katotohanan ng Diyos? Hindi nila masunod ang commitment ng oras nila sa Diyos. Hindi nila masunod ang commitment, ang katotohanan ng salita ng Diyos. And they tend to follow the culture na mayroon ang pamilya mo. Ito, ang pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Tinawag ka ng Diyos, mayroon kang direct access sa Diyos upang maging tagapamagitan at mamagitan sa mga taong patay spiritually at sa Diyos na siyang nagbibigay buhay. Ito ang buhay na dapat mayroon ang bawat isa. What is God's absolute mission na ibigay sa atin ng Diyos? Third, buksan natin ang ating mga Biblia sa unang Pedro chapter 2, verse 9. Unang Pedro chapter 2, verse 9. Aking babasahin. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga mahalikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Pangatlo, the absolute mission na ibigay sa iyo ng Diyos is to become a royal priesthood. Ikaw ay tinawag ng Diyos upang gawing maharlikang saserdote ng kapanahunan ito. Kaya nga, ano nga ba ang gawain ng saserdote? Sa lumang tipan, ikaw o ang mga saserdote ang siyang nagiging tagapamagitan ng tao at sa Diyos.
pamamagitan sa mga tao at patuloy na magpahayag ng masaganang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ikaw ay tinawag ng Diyos na may spiritual authority to proclaim the goodness of God sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya nga ang church, ang bawat isa sa atin, you are called by God. Ikaw ay tinawag ng Diyos. You are chosen nation of God. Pinili ka ng Diyos upang magpahayag. Hindi ka pinili ng Diyos para lamang hindi mag-function sa loob ng simbahan. Hindi ka pinili ng Diyos para lamang magpabigat sa loob ng simbahan. Hindi ka pinili ng Diyos para lamang pagpasok ng loob ng simbahan, bitbit ang iyong problema, magpahayag ng problema ang pinagdaanan mo, ngunit tinawag ka ng Diyos upang magpahayag ng mabuting balita ng Diyos. Huwag mong ipahayag. Huwag mong ipahayag yung problema na dinanas mo. Huwag mong ipahayag yung problema na mayroon ka. Ngunit, sa kabila ng problema na mayroon ka, ipahayag mo ang kabutihang ibinigay ng Diyos sa iyo, ang kaligtasan mula sa mga kamay ng Diablo. Huwag mong ipahayag ang talino mo. Huwag mong ipahayag kung ano ang natutunan mo sa mundong ito, sapagkat ang lahat ng yan ay walang kabuluhan kung wala ang tipan ng Diyos. Huwag mong ipahayag kung ano ang pagkakaalam mo. Huwag mong ipahayag ang mga bagay kung hindi lamang kasama dito ang kaliwanagan ng Diyos na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Huwag ka lamang magpahayag ng lahat ng complaint mo, ng lahat ng reklamo mo before God, sapagkat hindi ka tinawag ng Diyos para mag-complain sa Diyos. Kaya nga, bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa ating mga deacons, deaconess, proclaim the light of life. Hindi proclaim your problems inside the church. Na kapag pumasok ka sa loob ng simbahan, bitbit mo ang tipan na ipinagkaloob mo sa Diyos. At ito ang iyong handog na buhay para sa Diyos. At ito ang siyang kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Lalahanin mo ng bawat isa sa atin, kapag walang tamang evangelism, walang tamang pagkaunawa sa tipan ng Diyos, Genesis chapter 1 verse 2, darkness still exists sa lahat ng mga tao and even sa iyo. Kaya nga, wear the full armor of God. Hinirang ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos upang maging ilaw ng sanlibutan ito, sapagkat ang field mo, ang lahat ng tao na nakapaligid sa iyo, they are living under the power of darkness. Na sa panahon na hindi mo mapanghawakan at hindi ka maging matagumpay sa pagsamba mo sa Diyos, lalamunin ka ng kadiliman ng mundong ito. Kaya nga, ang bawat isa sa atin dapat maging matagumpay sa pagsamba mo sa Diyos. Hindi ibig sabihin na pumasok ka, present ka ng linggo, matagumpay ka ng sumamba sa Diyos. Na kapag labas ng simbahan, even ng title ng mensahe, hindi mo natandaan. Kaya nga, kahit pa sa pananalangin sa harapan, makikita natin kung sino ang tunay na napanghawakan ng salita ng Diyos. If you pray with the Word of God na natanggap mo, iyon ang matagumpay na sumasamba sa Diyos. But if you pray na Panginoon, salamat at nagising ako sa umagang ito, even na non-believers, nagising sa umagang ito. Na Panginoon, salamat sa lahat ng biyaya mo, binigay mo sa amin. At kami ay nakakain. Even na non-believers, nakakakain. Higit pa sa iyo. Na Panginoon, salamat at bumalik ako sa karamdaman ko. Non-believers o
also healed. Ngunit hindi lahat nakakatanggap ng biyaya ng kaligtasan mula sa Diyos. At ito dapat ang content ng iyong prayer. Na kapag ikaw deacons and deaconess, na kapag ikaw ay ipinalaga as representative prayer, you pray with the Word of God. Hindi lang you pray like non-believers. Ito ang dapat na matandaan ng bawat isa sa atin. Na maging matagumpay tayo na mapanghawakan ang mensahe ng Diyos. Sapagkat ang buhay na puno ng excuses, ang buhay na puno o maraming excuses sa pagsamba sa Diyos, that is also your sinful nature and the wrath of God. Ang puot ng Diyos ay nandyan sa mga kaugalian na mayroon ang bawat isa sa atin na dapat mapagtagumpayan mo. Pagod ako sa trabaho. Kapag napagod sa trabaho, hindi ka nailaw ng sanlibutan ito. Na kapag masaya ka, hindi ka pagod, anak ka ng Diyos. Na kapag pagod ka, hindi ka anak ng Diyos. Na kapag linggo, anak ka ng Diyos. Pagdating ng Monday to Saturday, hindi ka anak ng Diyos. Na kapag may sakit ka, hindi ka anak ng Diyos. Kapag magaling ka, anak ka ng Diyos. Na kapag leader ka ng simbahang ito, anak ka ng Diyos. Paglabas mo ng simbahang ito, hindi ka na anak ng Diyos. Huwag mong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Do not receive the blessing of God in vain. Kinakailangan maunawaan mo na ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos with the heavenly title, bit-bit ang absolute mission na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. At ano ang absolute mission na mayroon ka? To worship God. To destroy the culture of darkness and to become a royal priesthood of this generation. Let us pray.